yung witness, ginawang witness ni Senrisa Ontiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Lahat ng sinabi ko at makasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Senrisa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom. Alam nyo mga kababayan, it doesn't make sense yung yung palusot na noong nandun ako sa hearing, nakataip ang mukha ko pero ngayon hindi na kasi nagsasabi na ako ng totoo. Ang pagsisinungaling ho ay hindi ho yan nakadepende kung may takip sa mukha o wala. Ang pagsisinungaling po ay nakikita sa testimonya kung ano yung kanya sinasabi. Kasi pwede naman nagtatakip ng mukha for security purposes. Paano yung nagsisinungaling nang walang takip sa mukha? Halimbawa, si Sara Duterte. Tulad ni Apollo Kibuloy na nagsasabi na siya daw ang bagong sugo ng Diyos Ama. Hindi. Apparently, mga kababayan, meron nung chismis na si Risa Ontiveros ay nagbayad ng 1 million para iharas si Apollo Kibuloy. Uy, may ganun palang drama, no? Nabalitaan niyo ba yun? Grabe. Si Risa Ontiveros, may ganong klaseng aligasyon sa kanya. At nagbayad pa 1 million ha. Oo. Well, mayaman naman sila pero 'di ba? Hindi ako magtataka kung kung totoo 'yun, pero ang labo eh. Hindi ako fan ni Senator Risa Ontiveros, alam niyo 'yan. Hindi ako dilawan, hindi rin ako liberal, hindi rin ako CPP, NPA, NDF. Pero parang ang weird, no? Hindi dahil sa hindi kayang gawin ni Risa Ontiveros yun. Weird kasi yung nag-allege, di ba? Paano yung credibility mo as a witness? Di ba? Wala kang credibility as a witness. Aligasyon ng isang nagpakilalang testigo sa naging pagdinig ng Senado tungkol sa mga gawain ni Pastor Kibuloy, sinagot ni Risa Ontiveros. Weird talaga mga kababayan. Parang hindi ako magtataka kung si Kibuloy pa yung nagbayad eh. Para bumaliktad tong tao na to. Oo. Ano pa natin yung balita? Pebrero noong nakaraang taon nang iharap ni Senadora Risa Ontiveros sa pagdinig ng Senado ukol sa mga umunoy pang-aabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, ang isang lalaking nakatakip ang muka at pinakilala bilang si Alias Rene. Si Alias Rene ay hardinero raw sa Glory Mountain property ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City na nakaranas daw ng pananakit sa kamay mismo ni Kibuloy at sexual na pang-aabuso sa ibang miyembro ng KOJC. Pero isa sa pasabog na pahayag noon ni Alias Rene ang nasaksihan raw niya nang dumalo umuno kay Kibuloy sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at noy Davao City Mayor Sara Duterte. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Nakita mo ng sarili mong mata na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase. Yes po, Madam Chair. Pero ngayon sa isang video na pinost sa YouTube at Facebook account ng isang pagtanggol Valente, lumutang ang isang lalaking nagsasabing siya si Alias Rene. Nagpakilala siya bilang si Michael Maurilio at binawi ang kanyang mga aligasyon sa pagdinig ng Senado. Ako yung witness, ginawang witness ni Senrisa Ontiveros na nakatakip yung mukha. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Lahat ng sinabi ko at makasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Senrisa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom. Alam nyo mga kababayan, it doesn't make sense yung yung palusot na noong nandun ako sa hearing, nakataip ang mukha ko pero ngayon hindi na kasi nagsasabi na ako ng totoo. Oo. Parang ganoon yung positioning nila. Ang gusto nila mga kababayan, ipakita na dahil nakataip yung mukha ni itong Rene na to, o Michael, o whatever his name is, dahil nakatakip yung kanyang mukha, ibig sabihin nagsisinungaling siya. Paano yung nagsisinungaling nang walang takip sa mukha? Halimbawa, si Sara Duterte. Nagsisinungaling pero walang takip sa mukha. Paano yung nagsisinungaling na walang takip sa mukha?
tulad ni Apollo Kibuloy na nagsasabi na siya daw ang bagong sugo ng Diyos Ama. Hindi. Hindi ho kasi ganun yun. Ang pagsisinungaling ho ay hindi ho yan nakadepende kung may takip sa kamukha o wala. Wala akong ganun. Hindi ho totoo yun. That's a load of crap. Ang pagsisinungaling po ay nakikita sa testimonya kung ano yung kanya sinasabi. Nabibisto ho yan sa kanya mga inilalabas sa bibig. Yun ho yun. Wala ho yun sa pagtataip ng muka o what have you. Kasi pwede naman nagtataip ng muka for security purposes. Diba sinabi naman ni Apollo Kibuloy na meron siyang angels of death. Ko ipapatay. Diba? Yan yung yung litanya na last year pa yan, litanya ng mga DDEBs, yung tsaka yung mga taga-suporta ng rapist. Taga-suporta ni Kibuloy na rapist. Ganun yun yung talaga lagi sasabi. Tingnan nyo, nakataip ang mukha. Kaya nakataip ang mukha niya kasi nagsisinungaling yan. Hindi o pwedeng concerned lang sila sa safety nila dahil mamamatay tao si Kibuloy. Aniya, dinagdagan umano ng abogado mula sa opisina ni Senadora Riza Ontiveros ang kanyang affidavit. Wala rin daw katotohanan ang sinabi niya ukol sa mag-amang Duterte. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Sabi pa ni Maurilio, binayaran umano siya ng 1 milyong piso para sabihin ang mga bagay na ito. Pinatira din daw siya sa isang kondo nung panahon na yon. Ang mga sinabi ngayon ng nagpakilalang si alias Rene, tinawag ni Ontiveros na kasinungalingan. Lahat daw ng witness na iniharap sa Senate hearing tungkol kay Kibuloy ay malaya at voluntaryong nagbigay ng kanilang testimonya at mga ebidensya. Lahat daw ay may paper trail at pinatunayan pati ng ilang ahensya at opisyal. Handa raw silang ilabas ang iba't ibang screenshot at video sa tamang panahon. May rason daw sila para maniwala na pinilit o binayaran ito para madiskaril ang mga criminal proceedings laban sa pastor at pagbantaan ng kanyang mga staff at iba pang witness na nagsalita laban kay Kibuloy. Naghahanda na raw sila ng legal na hakbang laban sa anyay harassment at intimidation. Hindi raw nila palalampasin ang mga nasa likod ng pananakot na ito. Parang out of the blue, no, bigla lumabas tong video na to. Ito ba yung mukha ng voluntary nagbibigay ng impormasyon? Di ba? Parang sa likod ng camera may nakatutok sa kanyang baril. Hindi natin alam, di ba? O baka mamaya, nasa bulsa na niya. Siya na yung binigyan ng 1 milyon. Oo. Ganun eh. Parang hindi siya voluntary itong pagbigay niya ng statement na to. Alam niyo, mga kababayan, ka to lang naman yan kasi. Ang nakakatawa sa statement ni Rene, inamin niya na binayaran siya. So, assuming the allegation is true, kung siya ay binayaran noon para ilaglag si Rodrigo Duterte at si Sara Duterte, what makes it any different na binayaran siya ngayon para bawiin yung kanyang testimonya? Does it make it untrue? Anong in-offer nyo dito? I'm pretty sure it's very unsavory. Diba kasi sinabi, bigyan ka namin gatong halaga basta ilaglag mo si Riza. The price is right. Wag ko natin kalimutan na itong tao na to ay miyembro ng KOJC. Bilang dating miyembro ng KOJC, alam nila kung saan kukurtin tong lalaking to. At mga kababayan, eto pa. Kilala po natin ang mga DDS. Tulad ni Byron, tulad ni Maharlika, tulad ni Harry Roque. Gawain nila, ipapahid nila sa iba. Ganyan ho sila magpasabog.